mga ka-wheels, napakainit dito sa Saudi. Ayan, na-start na natin para sa ating paluwagan, port receiver ha. Oh, ganda ng tunog niya. Kaya lang kulang ang gasolina. Ayan, try natin rev. Okay, no, natin sound. Okay, good. Balik natin ito, paluwagan. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ng ating port receiver sa paluwagan. Ayan, so i-pull out na natin. Ayan, halos na-check na natin to kanina. Ayan, halos okay na, kompleto naman siya. So ayan, i-pull out natin to, diretso na to sa ating conversion shop. Ayan, sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating unit para sa ating port receiver ng paluwagan. Ayan, pinasok na natin dito sa conversion. Ayan, so sisimulan na natin. Ayan, instead na na 64B ang ating paluwagan, ayan, nag-upgrade si client ng DA17B na Tiptronic. Ayan, 4x2. So papalitan natin ito ng brand new left hand drive, power steering rack. Ayan, ko-convert din natin yung kanyang manibela. Then i-align natin itong mga pinagkatingan sa Japan. Ayan, o. Then i-build din natin to yung mga yupi-yupi. Ayan. So dito sinisimulan na natin kalas-kalasin. Sige, mag-update ulit kami mga ka-wheels. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ng ating paluwagan port receiver. So ayan, nakabitan na natin ang brand new left hand drive. Then natapalan na natin yung mga butas. Ayan, nag-wiring na tayo. Ayan. Then susunod naman natin dito yung pag-align tsaka pag-solid ng mga pinagkatingan sa Japan. And then ongoing na rin yung dashboard. Antay lang natin yung dashboard man. Ayan, so mag-update ulit kami mga ka-wheels para dito sa unit ng ating paluwagan port receiver. Ayan, sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating paluwagan port receiver. So ayan, natapos na siyang i-convert, na solid na rin natin yung kanyang body. Ayan. Then natapos na rin itong dashboard. Ayan, oh. So ready na siya for painting. Ayan, ipipila na natin to sa painting natin, painting area. So ilalabas na natin to sa conversion shop later on pag na-assemble na yung ibang parts dito sa harap, mga cover nya. Ayan, so sige, update tayo ulit kapag nasa painting na to. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating unit ng ating paluwagan port receiver. Ayan, natapos na nating i-convert to last time. So may additional siyang Grandia taillight. So nandito pa siya sa conversion. Yan naman ang tinatrabaho natin. Ayan, o, nagkakat na tayo dito. Pati dito. So after nyan, pila na siya sa painting or isasalang na siya sa painting. Ayan. So yan ang update natin dito sa ating paluwagan port receiver. Ayan, sige, update tayo ulit. Spider-Man, oh. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ng ating paluwagan PIP receiver. Ayan, so natapos natin last time yung kanyang Grandia taillight dito. Ayan,
Hindi na natin masyado na videoan yun kasi yun. Pero ayan, halos natapos na. So ayan, preparing na kami ngayon sa kanyang painting. Ayan, pinasok na natin sa painting to. So pinorma na natin dito. Ayan. So makokoloran na to. Congratulations sa ating PIP receiver ng ating paluwagan. Ayan. Pasok na po sa painting ng inyong unit. So mag-update ulit kami mga ka-wheels. Sige. Hello mga ka-wheels. Ayan, isang magandang hapon sa inyong lahat. Update ulit tayo dito sa unit ni paluwagan port receiver. Ayan, so masilya-masilya na tayo tsaka liha. Ayan, so ongoing sa kanyang primer coat. Ayan, so hinahanap natin yung mga dimples ngayon, yung mga dents para pagbuga ng primer, litaw na litaw. So chine-check up natin lahat ng side. Yan. Lilihan natin maigi. Last time nasander din natin yung yung pinagkatingan. Tapos inilagyan natin ng anti-epoxy para iwas kalawang. Ayan. So yan ang update natin dito sa ating paluwagan port receiver. Ayan, sige, update tayo ulit. Hapon, update tayo sa ating 5th receiver sa ating first batch paluwagan. Ayan na po siya. Ang ganda ng kulay. Fifth receiver, first batch paluwagan. Ayan guys, sa mga gustong mag-join sa ating third batch, minivan paluwagan. May slots pa po tayong available. Via ruleta po tayo. Ito po ay day 17B, 4x2, straight matic. Ay straight seats. 4x2 automatic. Ayan, hanggang dito na lang. Update ulit tayo. Yan, isang mainit na tanghali sa inyong lahat mga ka-wheels. Update tayo dito sa ating first batch paluwagan PIP receiver. Yan, pan-request niya dark chestnut brown. Yan, kung sa Toyota pa ito blackish brown. Yan, sa Isuzu tayo kumuha. Ay, sa Suzuki yan. Sa, yan o. So dark chestnut brown with glossy black roof. So kaya tinabunan natin. So, roof lang talaga ang ni-request niya na i-black. So, ayan. Ayan. Second coating pa lang ito, mga ka-wheels. Pero kita nyo na, pwede na kayo manalamin. Ayan. Sige, update ko kayo. Update naman tayo sa ating first batch paluwagan PIP receiver. Ayan, nag-upgrade siya ng DA17B 4x2 Tiptronic. Ayan. Yan ang gusto ini-request niyang kulay, chestnut, dark brown na chestnut brown. Yan. Tapos Grandia taillight, nag-upgrade din siya. Yun. Dito sa loob, yan, assemble na natin, napinturahan na. Hindi na natin na-videohan kung paano piniturahan dito, pero bagong pintura po yan. Ayan. Ang dashboard niya. Sige, update ko kayo. Boss, nagbaklas na kog. Unsa tawag gani? Oh, mo ni siya sa paluwagan PIP receiver. Oh. Ayan,
Bisaya man tagian eh, Bisayaon na lang nako. Okay. Check spark plug. Naglimpyo tag total body ugaw na PCB. Ugaw na sad ang intake manifold, grabe nag carbon deposit og ang fuel injector. Og mag-ilis po tag spark plug, tapos kuman kay mag change oil ta kayo. Kumana ang EGS cleanan eh. Okay. Limpyo na sa fifth receiver. Katong dagbaga kay carbon deposit kaniha, para na limpyo na sa to. Limpyo na sa sir, ma'am. Spark plug goods pa man, ato na lang gilimpyuhan. Pero kung kani ang importante sa tanan, wala na carbon deposit. Okay, trapo-trapuhan na lang na para sure na limpyo gud kaayo. Napa mga sensor, PCB na lang limpyohan. Og mag-change oil karon og release tag air filter. Air filter og oil filter brand new. Kaya oil filter. Okay, wait lang. Okay guys, mag-drain tag oil. Okay, mag-change oil ta. Mag-ilis po tag oil filter. Okay. Nya karon habang naga-drain, mag-ilis tag air filter. New. Habang nag-drain ta, ato lang sa ni i-pan. Okay guys, thank you. Tag oil filter. Agay kagahi. Ay, gahi kay guys. Tulog sila. Ilis lang tag oil filter. This tag oil filter. Lubricant. Okay. Buhay ay sadyang ganyan. Umaaraw.
Mag tubil na tag oil. Wala pa pang ginapadalian ko kay Dante. I-update ko dyan. Guys, Sabot ka lugay. Ay. Kapoy rin. Diba eh? Ano ka? Maha? Oo. Ginapadalian ko. Sabot pa lugayon. Nakasawa siguro niyang bitira niya gabi eh. Oo, siguro pa wala nakatindog. Sayang ang oras. dungog kayo mo sa akong video ha. Dungog kayo mo sa akong video sa Paluwagan. Okay. Ayun mga ka-Wilson, update tayo sa first batch paluwagan natin, PIP receiver. Yan. Almost finished na siya. Hinintay lang natin yung upholstery niya. Patatapos lang namin ng mga heavy PMS. Makikita niyo sa ating vlog sa pagdating sa YouTube. Abangan nyo. Yan. Yan, naka-heavy PMS na ito. So pag dumating na yung upholstery, yan. Ikukumplitohin na natin to, tapos ititint natin, then i-road test natin for reconditioning kung ano mga dapat niyang i-recondition sa kanya, ha. Nag-upgrade siya ng DA17B na budget meal. Nag-upgrade siya ng Grandia taillight. Nag-add-on lang siya. Sige, update ko kayo. Ayun mga ka-Wheels, update tayo sa isang paluwagan. Ayan, nag-upgrade siya ng DA17B 4x2 Tiptronic. Yan. Budget meal lang actually ito. Nag-add-on lang siya ng Grandia taillight. So nag-add siya ng 20 yan. Package na yan. So hinintay lang natin yung yung malapit nang matapos yung upholstery nito. So kung mapapansin nyo, naka jack up siya. Nakataas siya kasi nire-recondition natin. Nilinisan natin ng EGS ngayon na. Yan malinis na. So, pagkabit namin ng EGS, pagdating sa reverse ng neutral, so tinroubleshoot namin, binaba namin yung transmission niya. May nakita kami doon na sunog na na parts niya. So, ang ginawa natin, syempre, alam niyo naman dito, kahit hindi nakasali sa package, pag kami ganyan kami napansin, pinalitan na namin ng transmission. Ito yung transmission niya. So, bago na nakakabit doon. Yan. So ito na lang ikakabit natin, ang AGS niya, ang TCM niya and everything. Tapos susubukan naman natin kung okay na siya, ha. So update ko kayo. Ano yata ito? PIP receiver yata, kung di ako nagkakamali. The first batch. Hello mga ka-Wheels, ayan, isang magandang tanghali sa inyo lahat. Ayan. So magro-test lang tayo para dito sa ating paluwagan ng first batch PIP receiver. Ayan, medyo na iwan nito kasi since marami tayong inayos sa makina niya. Ayan, so hindi kasi natin maiwasan niya from Japan, nagkaroon ng problema. So dito pa lang sa atin, inayos na natin yan para wala na rin sakit sa ulo si client. So ayan, so ito yung first niya, road test. So subukan natin dito lang sa malapit lang dito sa atin. So i-check muna natin tong loob. Ayan, medyo malikabok pa to, lilinisin pa to later on kapag natapos na natin sa road test. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga sulat pa siya. Buburay natin yan, tas mga likabok. Tapos yung aircon nya naman malamig na. Ayan, since na aircon PMS siya. Ayan, so dito pa lang wala naman tayo naririnig na problema sa makina. Ayan, normal na tunog, maganda yung tunog niya, medyo tahimik siya. Ayan, yung blower lang yung maingay. Ayan, yung fan na, which is normal yan. Tapos kung mapapansin nyo, ito wala pa tong cover. Ayan, papantayin pa kasi natin yung manibela nyan. So dito natin malalaman sa road test kung pantay ba siya or hindi. Tsaka natin ilalagay yung cover para isang baklasan na lang. So sige, tara, road test na natin to.
Ayan, so dito pa lang nalaman agad namin na ayan oh, hindi pantay yung manibela niya. Grabe yung ikot niya, naka 360. So subukan natin yung kanyang RPM. Ayan. Yun, pero yung pagbaba natin daw walang kalampag. Ayos ang shifting. Naririnig ako sa likod, medyo naingay yung hindi ko lang alam kung yung backdoor yon. Check natin yan, pati yung upuan, baka may mga maluluwag pa na tornilyo. Yan, hindi natin makita yung panel board, katakip tong yung niya, manibela. Pwede ng brake, kumakagat. Oops, yeah. Okay. Sige, dun tayo sa isang diretso. Subukan natin dito sa diretso. Ayos na to. Yun na lang yung i-adjust natin dito, konti na lang, minor na lang. Ibalik na lang natin sa painting para maayos na din, mapawashing. Ang i-adjust na lang natin itong manibela, papantayin, pero madali na lang to. Ayan, sasabay na lang natin sa final road test bago natin after ng washing. Ayan, bago natin i-video shoot. Tapos yung may maluwag lang na dito, parang tornilyo sa upuan niya dito sa second row, yun lang inapansin natin. So okay naman yung takbo niya. Ayan, tapos i-check na lang natin yung mga ilaw doon na lang sa shop to. Ayan, madali naman na yan. Ayan, congratulations in advance po sa ating PIP receiver ng first batch. Ayan, ayos na po ang inyong unit sa road test. Kaya may medyo naririnig din tayo dito sa manibela kasi nga hindi pa na bolt maigi. Ayan, ayos din sa kurbada. Oh, power. Ng hatak niya. Ayan. So balik muna tayo sa shop, i-adjust natin yung mga dapat i-adjust, then balik na natin to sa painting area para maayos na yung dapat ayusin, then pa-washing natin tsaka video shoot. Ayan, sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, isang magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, so update ulit tayo dito sa ating palawagan PIP receiver. Ayan, so dumaan na to sa maraming road test. Pasado naman to. Bali ang nangyari lang dito is binidyoan, natin, pinakarwash pala. Ayan, tsaka pinadetail. Ayan, medyo kumain pa tayo ng ilang oras. So halos okay na to. Ngayon papunta ako ngayon sa hindi natin na videoan kasi yung pagkarwash na ito tsaka pag-detailing. Ngayon papunta ako ngayon dun sa area kung saan natin sinushoot itong mga unit. Ayan, shoot muna natin. So congratulations po kay PIP receiver ng ating palawagan. Ayan, dito lang tayo banda sa Megascreen. Ayan, malapit nyo na pong makita ang inyong unit. Ayan, so sige, mag-update tayo ulit.
Sunod dito, ikaw ang hari.